Nalalapit na ang pagbagsak mo, Marcos Jr. Ito yung ginawa mong kalokohan sa administrasyon mo. Ito yung bagong Pilipinas na pinagyayabang mo. Ang gulo-gulo ng ating bansa ngayon. Ito nga mga Lodi, no, dahil sa ginawa po nilang panggigipit kay Senator Marcoleta, ito po si Ombudsman Rimulya, nakakasuhan daw po ito si Senator Marcoleta ng plunder dahil nga daw po sa pagdodonate ni dating Congressman Mike Defensor. Anak ng tinapay naman, oo. Huwag nyo na kami paikutin pa. Kinasuhan si Senator Marcoleta dahil nga siya po ang nangunguna dito po sa pagpapaimbestiga ng flood control. Gusto nyong takutin itong taong ito na nagmamalasakit lang sa taong bayan, pero anong ginawa ninyo? Imbis na usisain po yung flood control anomaly na yan, kakasuhan nyo pa po yung mga nagsasalita at gustong mag-witness dito. O, eto na ang resulta, Marcos Jr. O, Ombudsman Rimulya. Tingnan mo ang kapaligiran kung gaano kagulo o ginulo ninyo ang nananahimik na taong bayan. Gantong-ganto ang nangyari sa tatay ni Marcos Jr. na si Ferdinand Marcos Sr. Eto rin, sigurado ako, ang magiging kahihinatnan nitong PBBM na to. Dahil lahat po ng mga kalukuhan pinagagagawa nila ngayon sa administrasyon niya. Biruin nyo absuelto lahat. Basta ka-anim po nitong Marcos administration. Pero yung mga kumakalaban, lahat po nagkakaroon ng kaso. Non-bailable pa ang gusto po nilang itanim dito kay Senator Marcoleta. At eto pa, kay Mike Defensor din po mga Lodi, gusto rin po nilang non-bailable. Diba? Ang lupit. Etong administrasyon na to ay wala po talagang nagawa simula po nung naupo siya bilang Pangulo ng ating bansa, kung di ang guluhin itong bansang ito. Lahat po hawak na nila. Ombudsman, DILG, mga kapulisan, lahat po ng pagsusumbungan ng ating mga kababayang Pilipino, hinawakan po nila sa leeg mga idol. At ito pa mga Lodi, no? Noong dati pong malayang nakakapag-rally dyan sa Menjola, Ligarda, para po maisigaw ang hinaing ng ating mga kababayang Pilipino, barikadang-barikada po yan ngayon sa panahon ni Marcos Jr. mga Lodi. Bawal ka po magreklamo sa kanyang administrasyon. At eto nga mga Lodi, no, ang pinakakawawa rin dito, ang ating mga kapulisan. Kung makikita nyo po sa video, nagiging utusan lang po sila nitong administrasyon na to na kahit ayaw po nila yung ginagawa nila, ayan po, dahil kailangan po nila nitong trabaho na ito. Natatakot po sila matanggal sa serbisyo kapag hindi po sila sumunod. Tanungin nyo po yung mga kapulisan, tanungin nyo po yung mga kasundaluhan, yung mga nakikinabang lang po talaga sa administrasyon ni Marcos Jr., yung nasa itaas lang. Sila nakakatanggap ng mga mali-malitang pera na di umano daw po ay pinadala dito sa mga opisyal ng gobyerno, kongresista, senador. Pero yung mga nasa ibaba, mga Lodi, na sila po ang nagpapakahirap para pumigil dito po sa nagkaagulong mga kababayan nating Pilipino. O eto, pakinggan nyo po ito, si Attorney Respicio, mga Lodi, nandyan po siya sa EDSA. Andito ako sa EDSA in support of Senator Marcoleta, baby! Hindi tayo papayag. Naarestoy si Senator Marcoleta dahil lamang pinamunuan niya ang investigasyon laban sa flood control mess. What? Hindi po tayo papayag. Nandito tayo, libo-libong tao na ang nandito sa EDSA at hindi kami aalis dito hanggat hindi ninyo i-atras ang plano ninyong arestohin ang aming favorite senator, Senator Marcoleta, baby! I love you! Yan palang mga Lodi kay Senator Marcoleta palang nagkaganito na po ang ating mga kababayang Pilipino, lalo na po ang pamunuan ng INC. Paano na lang po kung kay BP Sara nila ito ginawa? Nasapilitan po nilang ipa-impeach kahit wala po siyang nalabag na batas sa ating bansa. Pero dahil nga po kagustuhan po nitong administrasyon na to, pinipilit po nila. Binibend po nila ang law para sa kanila po pumabor ang lahat. Yan po ang nangyayari dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Subukan nyo po talaga si BP Sara Duterte na sa pilitang ipa-impeach. Hindi lang ito ang mangyayari. Kaya kung ako sa iyo, Boying Rimulya, mag-isip-isip ka na kung talagang pagpipilitan nyo yung plunder case na yan na tinanim nyo lang, alam naman namin tanim lang talaga yan. Lalong magkakagulo tong bansang ito. At ikaw, Bongbong Marcos Jr., malapit ka nang bumaba. Nararamdaman ko na magiging kagaya ka talaga ng tatay mo kung paano napatalsik sa Malacanang. Hanggang dito lang po muna mga idol. Abangan pa po natin ang mga maiinit na balita. At kahit anong mangyari mga Lodi, Duterte pa rin kami hanggang dulo.